Narinig nyo na ba ang sinabi ni Senator Ping? Sino? Si Ping o si Pinky? Uy, wag nyo dong tawaging bakla mga kababayan dahil nagagalit daw. Baka kayo ang sasampahan na naman ng kaso mga kababayan. Sige, kung ayaw niya tawaging bakla, ano na lang mga kababayan? Si Ping hindi bakla. Oh, si hindi bakla. Lacson, oh. Itong mga gunggong nito mga kababayan, no? Mga balat sibuyas talaga mga kababayan. Ang daling, grabe. Oh, tapos mananakot agad ng kaso mga kababayan. Sige, Ping! Hindi bakla, Lacson. Ano na naman kababuyan niya pinagsasabi mo? Sabi niya mga kababayan, wala daw ebidensya na nag-uugnay daw kay Martin Romualdez mga kababayan sa sa kurakutan, Diyos ko Lord. Ping, wala raw ebidensya laban kitang baluslos. At Ay, ito nako. ay naging dahilan kung bakit Ang laki na kasalanan niya si Ping mga kababayan ha. Sa pananakip mga kababayan, pinagtatakpan itong mga bangag at mga katambaluslusan. Kung may +1 niyang sina Romualdez at mga kababayan, Marcos, papuntang kulungan, dapat ang i+1 niyan si Lacson. nagbabakbakan ngayon sa salita itong si Senator Ping Lacson at si Senadora Amy Marcos. Pababayaan ko sa kanila sa kanilang balitaktakan. Pero Hindi bakla. ang aking gustong maidiskurso ngayon sa inyo, Ay, nako. kalokohan naman yan na walang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Si Ping Lacson lang din ang nagsabi walang ebidensya. Siya lang ang hindi nakakaalam mga kababayan. The rest of the Philippines. Alam nang si Tambaluslos ang isa sa mga utak dyan, mastermind. Ang totoo niyan, ang siste sa Kongreso, Scholar, wala pong demokrasya Lacson, dyan. demonyo Bagaman ka. sila lahat ay mga kongresista, isa lang po talaga ang bida dyan sa Kongreso, isa lang ang nasusunod. Para siyang diktador. At ako po'y Talagang diktador. Oh. Lahat ng mga kababayan, diktador, abusador, buhaya, kurakot. Oh. Andyan yan sa kanya lahat. At ako po'y naging miyembro ng Kongreso, kaya masasabi ko yan. Diktador po, hindi lang parang. Diktador po ang speaker. Tapos ano nga ba tawag mo kay sa kanya pinsan na presidente? Diktador. Kung ano ang gusto ng speaker, makukuha niya. At dahil ang pagpasa ng pangtaon ng budget, ang pinaka-importanting trabaho ng mababang kapulungan, talaga naman pong ang budget, ang responsable dyan ay ang speaker. Speaker! Una po, sino ba si speaker? Si Tambaluslos. Sino ba Iba yan? po, Baboy na pinsang yan. buo ng ating presidente. So, Bangag. hindi lang siya ordinaryong Pinsan. sinuportahan ng mga kongresista dahil gusto siyang maging speaker ng presidente. Alam ng lahat, Pinpoint din siya mga kababayan, handpick ng kanyang, ng presidente mismo. talagang dugong-dugo ang speaker Tambaluslos sa ating presidente. So, Oo, magpinsan na kaya nun. kumpiyansa sila na dahil kadugo siya ng ating presidente, talagang lahat ng inuutos ni Tambaluslos ay pag-uutos din ng presidente. Kaya At alam na din mga kababayan yung mga interview ni Tiangco mga kababayan. Pagpalagay natin na si Bangag, if ever hindi siya kasali na which is imposible. Pero alam niya mga kababayan na nangungurakot si Tambaluslos. Si Tiangco na mismo nagsabi ilan bang bahay sa Forbes Park ang gusto nyo? Itigil nyo na yan. Itigil. Ganyan. Nagmamakaawa pa daw si Bangag mga kababayan. Kunwari. Diyan pa lang mga kababayan, implicated na si Tambaluslos na nagnakaw. Pero hindi rin tayo mga kababayan naniniwala ng lubusan kay Tiangco na si Bangag walang kinalaman. No. Pareho lang sila ng balahibo mga kababayan. Pareho nga, magpinsan nga. Pareho lang yan ng hulmahan. po, kapag merong ginawa ang Kongreso sa budget, yan po sigurado ay merong basbas ng speaker. May Kasi basbas hindi ng naman po speaker. pwede na yung pinaka-importanting trabaho ng Kongreso, yan ang pagpapasa ng pantao ng budget, ay walang kinalaman ang speaker. Now, sa aking karanasan, Diba? lahat po yung mga insertions na yan, dapat binibigyan ng basbas na speaker. Bakit yan binibigyan ng basbas na speaker? Dyan po talaga nakakasiguro ang speaker na yung kanyang mga kongresista ay magiging tapat sa kanya. At paano ba naman niya masisiguro ang pagiging tapat ng kanyang mga
kongresista kung hindi sa Bubusugin. sa kapirahan. Oh. Kaya sigurado po ako, walang ni isang insertion na naipapasok ang kahit sino, maski pa si Zaldico, maski pa si Stella Suarez tuloy, Stella Kimbo, Kimbolos-los. nang hindi po yan binasbasan ni Speaker. In fact, ang system po dyan sa Kongreso, kapag ikay merong insertion at a-aprobahan ni Speaker, dapat yan pipirmahan ni Speaker. Ang problema, yung pinirmahan ng Speaker, yan po ay dumidiretso lamang sa Committee on Appropriations. Meron po yung file, pero I doubt kung ilalabas nila yan, kasi pag dinabas nila yan, ilalabas talaga na lahat ng mga kababalaghan, lahat ng mga kagaguhang mga insertions na pinagmula ng mga kinukurakot ng mga senatong at mga congressman ay may basbas na Speaker. Pangalawa, hindi ba ho? Ang Speaker naman, ang siyang talagang nagtatalaga ng Committee on Appropriations. Alam nyo, dalawa yung pinaka-importanting posisyon na Yan inaasahan talaga. Ang mga kababayan ni Zaldico, sunod-sunuran lang yan sa speaker. ng Speaker. Unang-una yung Majority Floor Leader. Bakit? Kasi siya yung magpapatupad kung ano dapat yung gagawin ng Kongreso habang siya ay Speaker. Kaya nga po, yung Majority Floor Leader, Sandro. pagkamat siya ay hindi nakaupo sa rostrum, siya ang nagpapatakbo ng Kongreso talaga. Yung daily agenda, siya nag-i-schedule at kapag budget at pinag-uusapan, hindi lang ang Majority Floor Leader ang tatanggap at magdi-discuss dyan sa mga miyembro ng Committee on Appropriations, siya rin ang responsable sa pagsasalang kung paano nga magkakaroon ng diskurso sa pantaon ng budget. Now, ang importansya ng Majority Floor Leader, siyempre, siya yung tinatawag ng party whip. Siya talaga yung nagsisigurado na a-attend ang mga miyembro at boboto sa mga initiatives ng administrasyon. At siyempre, pagdating sa pantaon ng budget, at sinasabi naman talaga nila, parang ang pinakamakapangyarihan talaga dyan sa Kongreso ay ang chairman ng Committee on Appropriations. Bakit? Kasi alam naman natin na ang mga politiko tumatakbo para sa Kongreso dahil sa mga proyekto na dapat nilang makuha at ma-deliver sa kanilang mga constituents. Sa totoo lang, manumpot, ang mga Pilipino walang pakialam kung anong batas ang napapasa o kung miski walang naipapasang batas yung kanilang kongresista. Ang gusto nila may proyekto. At siyempre, para sa mga kongresista, dati-dati ang mga proyekto ay panggagalingan ng kita. Ngayon po, dahil 60% na at marami ng mga ghost projects, maski wala ng project, may kita pa rin sila. Puro kita na lang. Diyos ko Lord, puro kickback. So dati-dati, sinasabi natin na hayaan nyo na silang kumita ng maliit basta mayroong proyekto kasi Wala Ni piso mga kababayan. Dapat walang at nananakaw. least nakikita natin kung saan napupunta ang mga pera ng taong bayan. Ngayon po, lipak-limpak na salapi na napupunta sa kanila. Bariyan na lang This is napupunta the sa worst. proyekto kung meron The pa. greatest heist in the Philippine history. Kasi nga po, napakadami ng Bangag mga ghost projects administration. na napupuking. Hindi lang po na ICI, kung hindi Bangag ng Ombudsman. Administration. So ngayon, sasabihin ngayon ng senador sa Blue Ribbon Committee na wala raw ebidensya laban kay Romualdez. Diyos ko Lord. Anong ebidensya na yan? Unang-una, yung naipasang budget Siya nga ng ba na? 2024, naipasang Siya nga, budget ng Lakson, siya nga. 2025. Udas Hindi ka, po Lakson, papasa visit yan ka. nang hindi po yan binigyan ng basbas ng Speaker. So kung ano man yung kabalbalan na nandyan sa budget na yan, yan po talaga ay responsibilidad ng Speaker. Dahil gaya na akin sinabi, yung pagpapasa ng pangtaon ng budget, yan po ang kaisa-isahang at pinaka-importanting trabaho ng Kongreso. Dahil kung hindi po yan gagawin taon-taon ng Kongreso, wala tayong pangtaon ng budget at magkakaroon tayo ng reenacted budget. Pangalawa, ang Speaker din ang siya nagtalaga sa chairman ng Committee on Appropriations. No? Siya Alam din. naman At siya din ang may hawak mga kababayan kung tatanggalin niya o hindi. Di ba? natin na binoboto yan, pero hindi naman niya maiboboto kapag hindi sinabi ng Speaker kung sinong iboboto. Ganyan po talaga sa Kongreso. Huwag kayong mag-isip na palibasa lahat sila may mandato sa taong bayan, lahat sila equal. Hindi po. Ang Speaker talaga ang Diyos sa Kongreso. Dahil ang firma Ay nako. Tambalos-los. Tambalord. ng Speaker, that means guaranteed insertion para sa kongresista. Ibig sabihin, kung talagang hindi happy yung kongresista sa nakuha niyang budget dun sa National Expenditure Plan, yung sinusumite ng Malacanang, Tamang-tama ang pangalan sa kanya mga kababayan, no? Tambalord. talagang kinakailangan niya ang pirma ng Speaker para magkaroon ng insertion. At alam naman natin na dyan sa insertions, mas malaking kita nila kaysa dun sa mga nakapaloob na sa NEP. Pero yun nga po huwag kayong mag-isip na palibasa
nasa NEP na, wala silang kita. SOP po ang tawag dyan, Standard Operating Practice. Kaya whether or not silang responsable dyan, talagang naibibigay pa rin sa kanila. Yan, no. Kung sa NAP, mga kababayan sa NEP, hindi na makakalusot ang kurakutan dyan kung hindi papayagan ng presidente. Ang problema yung kay Cabral, mga kababayan, yun, sa NEP yun, mga kababayan. Ibig sabihin, pinayagan ni Bangag. Yeah. Pero, siyempre, walang kabusugan ng mga magnanakaw. Kapag sila pa ang naging naprobahan nila na talagang silang kumuha ng pondo, yan po, mas malaki ang kubra. Kaya nga po minarinig kayo mga salita na meron yung SOP, meron mga parking fee, kasi meron mga projects dyan. Ang dami ng pangalan, mga kababayan. Mayroon sa gasa, mayroon pang ano pa yung mga term nila? Sa distrito nga nila, pero inaangkin ng senador, o di naman kaya inaangkin ng party list, no? Kaya, hindi po libre Parking yung sa gasa. magbayad ka ng parking fee, miski hindi yan kay congressman ang galing. So, pero bukod pa po doon, ano na po ang talagang aktual na ebidensyang nakikita natin? Well, unang-una po, no? Nagsalita na po si Zaldico. Si Zaldico po, hindi natin po pwede baliwalain ang mga yan sinasabi niya, ha? Testimony Dahil siya yan. ang naging Committee on Appropriations Chairman, Zaldico. talaga naman pong Testimony ni tinalaga siya Zaldico. ni Speaker Tambaluslos para maging committee chairman. Kung tututok lang doon tayo sa 100 billion na insertions ng ating bangag na presidente at yung 25% na Bangag 25 na billion na presidente. diniliver ni Zaldico, di ba, ang sabi ni Zaldico, alam yan ng Speaker. At syempre, hindi Speakership. lang alam. Yan ay inendorso pa. Di ba ang sabi, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali? O hindi ba? Yan ay kuntsabahan. So I'm sure, tanggap na ni Zaldico na may pananagutan din siya, pero umaasa siya na pag nagkaroon ng pagpapalit sa mga liderato natin, importante pa rin ang kanyang testimonya para madawit nga dito sa korupsyon nito ang presidente mismo at si Speaker Tambaluslos. O di ba? O bukod pa Sa tingin natin, mga kababayan, ayaw na talaga nilang pabalikin si Zaldico dito dahil napakalaki ang mga kababayan, role ni Zaldico. At talagang kung titistigo siya, marami siyang masasabing ebidensya, mga kababayan, mapapakita. Ang mangyayari dyan kay Zaldico, mga kababayan, posible pa yang ipatumba na. Malamang sa malamang. Dati ko, ano pa? Hindi na yan makikita. Well, lahat po yung mga ghost projects na yan, pwede naman po isa-isahin niya kung sino mga proponents at pwede po talaga mapatunayan yan na ang nag-authorize niyan mismo ay si Speaker. Lalong-lalo na kung yan po ay mga Isbangag. exceptions. Kasi nga po talagang Speaker. ang patakaran dyan. Ang balusluz. Hindi ibig sabihin na malakas ka kay Zaldico, makakakuha ka ng proyekto. Kinakailangan, lalo na kung malaking proyekto, lalo na kung flood control yan, na bilyon-bilyones, yung mga bilyon-bilyones na nakuha ng Gardiola, nakuha ng mga, Momoy ba yun? Mumoy. Talagang yan po ay dapat bibigyan ng basbas ng Speaker. Bukod pa dyan, lahat ng mga ayuda na binibigay para nga magkaroon ng suporta yung sa impeachment. Yan, bribery. Courtesy ng speaker. Is one or two congressman na kumanta at sabihin na talagang lahat yung Ay, kumanta na si, may isa na. Si mga Tiongko. ayuda, yung mga soft na mga Sa ayuda Tiongko. na binibigay, bukod pa dun sa mga proyektong infrastruktura, ay ibinigay sa mga congressman kapalit ng kanilang suporta para sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Ngayon po, wala pang tumatayo, pero meron na Kasi nandiyan na si Toby Chanco. Chanco Maski pala, siya ay hindi kamag-anak, yung misis niya ay kamag-anak ng mga Romualdez, pero, nagsasalita ni si Toby Talagang Chanco. mga kababayan. So I'm sure, kung ipapatawag si Toby Pinagtatanggol niya si Bangag. Ang problema lang kay Chanco, mga kababayan, absuelto sa kanya si Bangag. Para sa kanya, malinis si Bangag. Si speaker lang ang may kasalanan. kung talaga bang nagkaroon ng bribery kasi naman yung pamimigay ng pondo ng bayan para pumita ang congressman kapalit ng mga suporta ng congressman, hindi ba ho yan ay bribery? Yan ay direct bribery rin. Wala pong pagkakaiba yan. Sa ordinaryong bribery, hindi ibig sabihin na palibasan ng galing sa gobyerno ang pera, hindi na po bribery yan. Bribery pa rin po Bribery yan. na nga. Dahil alam natin, yan ay maruming pera na ibinigay kapalit ang kanilang suporta sa pagpapatanggal kay Inday Sara Duterte. O, hindi ba si Ubus talaga yan sila, mga kababayan. Ubus talaga yan sila. Pagsisara na. Toby Chanco pwede nang gamitin na ebidensya laban kay Tambaluslos? At siya naman po ay nagbigay na ng kanyang testimonya
sa Senado mismo. So bakit sasabihin na walang ebidensya laban kay Oo nga, no? Speaker? Bukod pa dyan, ay yung hindi niya mapaliwanag na yaman. Ito si Lacson, no? Ano Ito bang buisit trabaho na si bakla. ni Ay, hindi Martin pala Romualdez? bakla. Kakilala ko. Hindi pala bakla daw si Lacson, mga kababayan. Lacson, hindi bakla. Wala daw siya nakikitang ebidensya kay speaker na na kurakot. Sabi ni hindi bakla. Kuya, mula nung kami estudyante sa UP College of Law. Wala naman Babae ako! Parang ganyan daw, mga kababayan. Hindi bakla. Babae. na naging trabaho kundi politika. Mula yan na nag-graduate. Alam niyo po, dapat yan mas maaga nag-graduate. Kaya lang, nag-exile nga sila noong 86. Kaya nangyari, 2 years behind siya sa akin. Pero dapat 2 years ahead siya sa akin sa UP College of Law. O wala naman naging trabaho yan eh. Hindi naman niya ever nag-practice. Sinasabi niya may mga negosyo siya. Ang mga negosyo naman niya, lahat pinaghihinalaang ninakaw din sa gobyerno. Ninakaw, Alam niyo, ang kwento niyan, yung ama ni Martin Romualdez, yan daw ang mga mga kababayan, mga cronies na nabusog ba kababayan sa pag-alis ni Marcos dahil iniwan dito ang ibang mga nanakaw. Kasi ng mga Romualdez, ng mga Marcoses, na yan daw talaga ay nagpayaman. At ang kinabubusit nila, nagpayaman, dahil di umano naman, ay hindi daw binigay ang parte ng mga Marcoses. Kaya nga, nung namatay daw, ang tatay nitong si Martin Beneficiary daw mga kababayan sa nakaw na yaman. Marcos, ayaw niya magbigay ng eulogy kasi masama ang loob nila doon sa ama ni Martin Romualdez dahil nga daw, nagpayaman na hindi mabibigay ang parte ng mga Marcoses. Di umano, ha? Naman, sinasabi ko, di umano. Pero ganyan po talaga ang relasyon nila. Kaya lang, itong si Martin naman, nung tumakbo itong si Tambaluslos, si Bangag bilang presidente, Bangag! talaga naman kung nasa kanya ang pera. Saan kinuha ng mga Romualdez ang pera? Pwede sa nakaw din, di ba? Doon sa mga panahon na talagang naging crony yung ama ni Martin Romualdez at talagang nagpasasa sa posisyon at dahilan na pati si Marcos Sr. daw ay nabusit doon sa ama. Totoo po yan, ha? Na kwento-kwento, no? Pero sa tingin ko may dahilan kasi talagang tinitignan nila si Martin Romualdez. Ngayon na, uulit na naman. Sila na naman ang naglaglagan, mga kababayan, ang magpinsan na mga, puro buhaya. Bilang pander. At kaya naman, nung eleksyon na, anong sabi ni BP Sara, no? Ang gumagasta talaga si Martin Romualdez, di naman daw naglalabas ang pera yung mag-asawa, no? So, ang sabi nga ni BP Sara, sige, yung mga perang na nare-raise ko, ibibigay ko na lang sa'yo. Kasi yun ang palaging reklamo ni Martin Romualdez na siya lang ang gumagastos. Yung pala, kaya naman pala siya babawiin. Grabe. A million times, mga kababayan, binawi ni Romualdez ang kanyang ginastos. Kasi talagang babawiin niya big time. Lahat Uubusin ang pera ng bayan. Sa eleksyon nung siya ay umupo bilang speaker. O kaya nga po ang tanong, di ba? Ang sabi ni Toby Chanco, pati nga si Bangag daw, tinatanong, ilan na ba ang bahay mo sa Forbes? Ilan na ba aeroplano? Yan mga kababayan, malinaw na yan na ebidensya ng korupsyon. Ilan na ba mga kotse mo? Sobra-sobra na kasi nga, yan palagi ang problema ng mga Marcoses sa mga Romualdez, lalo na doon sa pamilya ni Speaker. Dahil talagang kumubra at hindi naman nag-iintriga ng pera. Intriga o intrigo? Nag-iintriga ng pera. So yan ang talagang pinag-aawayan nila. So ano sinasabi niyong walang ebidensya? Hindi ba ngayon lang lumabas na naman? Meron na naman daw. Si Lacson lang hindi bakla mga kababayan ang nagsasabi niyan. Malalakin bakit? Todo depensa ito ni Tambaluslos at ni Marcos, mga kababayan, si Lacson. Property na lumabas. Iba pa yung property sa New York na luxury apartment. Meron na namang bago ngayon na napakalaking bahay na naman na 6 million daw. Kailan lang ay binili. Grabe. So, dapat magkaroon ng inventaryo. Dapat tignan natin yung salin ni Speaker at tignan natin kung lahat ng kanyang ari-arian na namomonitor hindi na nilista lahat. Natin sa kanya ay nakadeklara. Dahil meron pa rin tayong batas na kapag ang kanyang mga ari-arian ay hindi po pwedeng pinanggalingan dahil sa kanyang sweldo, wala naman siyang pribadong undertaking sa buong buhay niya, yan ay presumed na ill-gotten. Alam nyo, yan din ang ginawa nilang issue sa akin. Ang hindi lang nila naintindihan, ako po, 4 na taon lang ako naninibihan sa gobyerno. 1.5 bilang kongresista at 2. So almost 4 years lang, 2 bilang isang spokesperson, 2.5 years bilang spokesperson, so 4 na taon. Buong buhay ko, pribado po ako. Ako'y nagpa-practice ng batas at kung anong negosyong ginagawa ko, kaya po ako
Malinis na sa konsensya pagka-abogado. ko. Nagsilbihan po ako sa gobyerno, hindi ako kumita kasi marunong naman po akong kumita. Dahil ang buong buhay ko, ako'y pribado. Pag ikaw po isang practicing lawyer at hindi ka marunong kumita, saan ka kukuha ng papakain mo sa iyong pamilya at kakainin mo din, no? So, ang malaking diferensya po, yung mga gaya ko na talagang sanay sa pribadong buhay dun sa mga tao na wala ng ibang trabaho kundi gobyerno. Dahil sila talaga, ginawa nilang negosyo ang gobyerno. At yan po si Tambaluslos. Yan ay prime example. So ano po ang Example. pananagutan ni Tambaluslos? Unang-una, siya ay speaker. Hindi ko po sinasabi yan na human responsibility. That is direct responsibility, yung pagpasa ng budget. Sa lahat ng kabalbala sa pagpasa ng budget, lahat ng mga insertions na mayroong mga korupsyon, lahat po yan may basbas na speaker. Wala po kahit sinong po pwedeng makonvict na hindi dapat din makonvict si speaker. Dahil sinasabi ko po sa inyo, Talaga? walang demokrasya sa Kongreso. Diktador ang speaker at wala pong provision dyan sa budget na yan na hindi alam at aprobado ni speaker. Pangalawa, siya nagtalaga sa mga tao nagpapatupad ng lahat ng mga korupsyon dyan. From yung committee chairman ng appropriations, sa committee chairman ng public Lahat. works, committee chairman. At ang problema mga kababayan, nagpalit daw ng speaker mga kababayan. Tapos, bakit hindi pinalitan ang mga bata ni speaker? Sina Abante, sina Adjong mga kababayan, yung sina Coqueridon, sila pa rin ang naghaharing uri. ng Committee on Accounts. Kasi yung Committee on Accounts, yan po yung nagdedesisyon kung paano nila bubusugin ang mga kongresista. Tapos, yung si Dingbak siya, no, grabe, bumangag na mga kababayan, sinagarin, Yan din po ay talaga ni Buti na lang, nawala na yung isa, kinuha na ni Taning mga kababayan. Alam nyo na kung sino. speaker at wala po silang ginagawang rekomendasyon at wala silang pinapatupad na hindi po approved na speaker. Pangatlo, yung testimonya na ni Toby Tiangco na nagsasabi talaga na pagdating sa kabalbalan sa budget, nandyan talaga si Tambaluslos. At saka, yung sinasabi niya na pati nga si Marcos Jr. na korap na mismo, ay mismo nagugulat sa tindi ng korupsyon ni Corrupt na mismo. Tambaluslos. At siyempre, pang-apat, yung testimonya mismo ni Zaldico na talagang lahat naman ng kabalbalan sa budget, hindi dapat yan napatupad kung hindi talaga binigyan ng basbas na speaker. At yung 100 billion nga na insertion na speaker, talagang alam ni Tambaluslos at ang sinabi nga, hindi po pwedeng mabali ang gusto ng hari. So, hindi po totoo Gusto ng hari. Ang totoo po, dahil sa Udas. politika, Si hindi bakla lang ang mga kababayan na yan, chismis niyan. Hindi ako bakla. Lakson ako, isa akong palaka. ilan sa atin nagbubulag-bulagan ngayon. Marami sa atin po ang nagtataka bakit nga ba yung ibang Babae hinahangaan ako! ating dati Lakson! nanunungkulan dahil sila ay tapat. Udas ito si Aimee mga kababayan. Ipinost kasi niya sa yung kanta ni Michael Bay sa kanyang Facebook page. Hindi na tuloy ba alis sa isipan mga kababayan yung kanta ni Michael Bay? Sa kanilang katungkulan at sila talaga ay namumuna doon sa pagsisiwalat ng kababalaghan, lalo na sa pantao ng budget, ngayon, sila pa ngayon ang nagtatakip doon sa mga responsable sa kabalbalan sa ating pangtao ng budget. Alam niyo na po siguro kung sino tinutukoy ko. Disappointed po tayo. Sayang Disappointed. naman po ang kanyang naging track record. Lalong-lalo na narito na siya sa, tawag doon, sa finish line ng kanyang buhay at ng kanyang career. Sana po, kinilala na siya na as Mr. Clean. Sana po, kikilalanin natin siya as Mr. Anti-Pork Barrel. Sino si hindi bakla? Pero ngayon po sa pangyayari na Wala na. Kagaya ni Akop mga kababayan, mamamatay ang pagtatawanan ng taong siya bayan. pa nagtatakip sa mga alam nating may Oo. pagkakasala, talaga naman pong nakakalungkot at nakaka-disappoint. So, by summary, hello! Hello! Nagbubulag-bulagan lamang, nagbibigibingihan lamang ang mga taong nagsasabing walang ebidensya ng korupsyon laban kay Tambaluslos. Dahil malinaw na Nanloloko, nambubudol. lahat ng korupsyon na Maliwanag nagagawa pa sa gobyerno ng sikat ng Pilipinas araw. ngayon, lalo-lalo na korupsyon na may kinalaman sa mga infrastrukturang proyekto na inaaproba ng pangtao ng budget, nagsisimula at nagtatapos sa presidente at kay Tambaluslos. Tambaluslos. Full stop. Okay, maraming salamat po. Sana po kayo ay in agreement. Kung kayo in agreement, please share this video at subscribe po sa ating Facebook, sa ating YouTube, sa Subscribe ating nyo siya mga Instagram, kababayan na at i-follow sa natin. ating Twitter. Kung hindi Ang pa po daming kayo natututunan natin kay Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po inyong Goodbye! Anong masasabi niyo dito mga kababayan?
Dahil mag-I love youhan na naman ito. Love ya Philippines mga kababayan eh. Kung anong masasabi niyo dito, post your comments below.